Ang ikahuling na talakay natin sa part 2 ay tungkol sa mga operasyon ng mga Amerikano at ng alay sa Vietnam. Sadyang mapaminsala ang mga operasyong sinasagawa sa kabuuan ng digmaan, malawak ang pagbobomba, paggamit ng mga iba't ibang uri ng chemical at psychological warfare. Sa parte na ito, matutunan nyo kung paano unti-unting lumisan ng mga Amerikano sa South Vietnam at paano nagwakas ang digmaan. Pero bago natin simulan, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga video na kagaya nito. Paalala lang po na meron po tayong part 1 at part 2. Maaari nyo rin itong panoorin para malaman ninyo ang pinagmulan nito at mga operasyon na ikinakasa ng Amerika. Nasa description ng mga link nito sa gustong manood. Sa taong 1967, patuloy pa rin ang digmaan sa Vietnam. Para mapataas ang moral ng Pangulo, sinabi ni General William Westmoreland kay President Lyndon Johnson na malapit na nila may papanalo ang digmaan. Pero ang katotohanan, hindi pa nila nakikita ang mga senyales na matatalo at mapababa ang moral ng mga North Vietnamese na PAVN or People's Army of Vietnam at mga kalyado nitong Viet Cong sa South Vietnam. Ang dalawang persang ito ay parami ng parami sa nagdaan na ilang taon. Samantala ang tropang Amerikano ay parami ng parami rin. Umabot na sa kalahating milyon simula noong 1964 hanggang 1968. Pinaghandaan ng persang PAVN at Viet Cong ang persa nila para tapatan ito. Determinado pa rin ang North Vietnam na mapasakamay ang South Vietnam, kaya nagplano si Ho Chi Minh at ng kanyang general na si Vong Yan Giap na magsasagawa ng malawakang opensa sa buong South Vietnam na siyang pupukaw ng rebelyon sa pangkalahatang populasyon. Layunin nitong pagkaisahin ng buong Vietnam sa kamay ng komunismo. Gulatin ng pwersang Amerika para humina ang moral nito para tuluyan ng mapalis sa Vietnam. Kaya inatasan ng PAVN at Viet Cong na humanda para sa paparating na opensiba. Ito ang pinakamalawak na opensiba sa kasaysayan ng Vietnam War. Ito ang tinatawag na Tet Offensive. Ano bang ibig sabihin ng Tet? Ang Tet o Lunar New Year ay isa sa pinakamalaga na petsa ng kalendaryo sa mga Vietnamese dahil ito ay katumbas sa pagdiriwang ng bagong taon ng kagaya din sa atin. Ito ay naganap noong January 31, 1968 sa South Vietnam. Pero bago sisimulan ng PAVN at Viet Cong ang Tet Offensive, nagsagawa muna sila ng kampanya para linlangin ng mga Amerikano sa kanilang tunay na target at ito ang pagsalakay sa Khe Sanh noong January 21, 1968. Ang Khe Sanh ay isa sa kampo ng US Marine na malapit sa 17 parallel. Sinimulan ng North Vietnamese ang pag-atake sa pamamagitan ng pagbobomba. Nasa 20,000 na North Vietnamese at 6,000 na Amerikano ang nasangkot sa sagupaan na ito. Muntik nang naubusan ng supply ng bala ang mga Amerikano sa labanang ito. Gayunpaman, sa tulong ng airlift at air support, nagtuloy-tuloy ang sagupaan. Sa kabila naman, inatasin ni Vong Yan Giap ang kanyang mga sundalo na maghukay ng tunnel para pamprotekta sa mga pagbobomba ng mga Amerikano tulad ng napalm. Ang pag-atake sa Khe Sanh ay nagtuloy-tuloy sa sumusunod na araw dahil dito inikala ni Lyndon Johnson at General William Westmoreland na magaganap ang pag-atake sa susunod pa na ilang araw sa Khe Sanh at dapat pagtuunan ito ng pansin. Pero lingid sa kanilang kalaman ay mas malawak pa ang plano ng North Vietnamese maliban dito. Bago igaganap ang pag-atake sa January 31, nag-imbak ng maraming armas sa mga Viet Cong at itinatago nila ito sa sako ng bigas ng palihim at iba pang lugar na pwedeng mapagtataguan katulad ng paghuhukay sa ilalim ng lupa. Nakapwesto na rin ng mga PAVN at Viet Cong sa iba't ibang lugar na sumasabay sa populasyon ng South Vietnam. Nakikisalamuhan ng palihim at nagbabalat kayo na parabang ordinaryo na mamamayan sa komunidad. January 30 na. Masaya at abala ang lahat ng South Vietnamese sa paghahanda para sa bagong taon. Ang mga ARVN na sundalo at tropang Amerikano ay nagdiriwang din. Ang pagsapit ng alas 12, January 31, sinimulan na ang pinakamakasaysayan at pinakamalawak na opensiba sa Vietnam War.
Umabot sa 100 bayan, nayon at base militar ang inatake ng sunod-sunod sa South Vietnam. Tinatayang 85,000 na tropang North Vietnamese at Vietcong ang sumali sa opensibang ito. Nagulantang ang mga ARVN at mga Amerikano dahil hindi nila ito nakala na sa panahon ng pagdiriwang ng Tet ay nagawa pa nilang umatake. Inatake din ng PAVN at Vietcong ang mga airbase, military base ng mga Amerikano at mga gusali ng pamalaan. Napasok ng PAVN at Vietcong ang kabisera nito na Saigon. Sa parehong araw na iyon, binomba ang pader ng US Embassy nang sa gayon mapasok ang gusali. Napakaigting ang mga sagupaan na ito. Sa tulong ng mga helicopter, madaling nakaresponde ang mga South Vietnamese at Amerikano at agad lumapag sa Saigon para tumulong at protektahan ng US Embassy sa abot ng makakaya. Pagkatapos ng ilang oras, rumisponde ang ibang tropa sa iba't ibang lugar sa South Vietnam para supili ng umihina at manipis ng persang PAVN at Vietcong. Isa sa kainan ng PAVN at Vietcong sa opensang ito ay ang bilang ng mga sundalong umaatake sa bawat lugar sapagkat maraming pag-atake ang ginawa, nangangahulugan na nababawasan ang bilang ng sundalo kapag kumalat na ito sa ibang lugar, kaya madaling natalo ang opensang ito. Samantalang naipanalo ng persang Amerikano ang ibang lungsod ng South Vietnam, mas madugo naman ang sagupaan sa lungsod ng Hue na umabot sa 3 linggo. Ito ang agaw pansin sa lahat ng labanan sa Tet kung saan minasakor ng PAVN at Vietcong ang mga nadadakip na pinuno ng relihiyon, guro, empleyado ng pamalaan, mga tauhan sa US Embassy dahil itinuturing nila itong kaaway sa himagsikan. Tinatayang 2,800 na sibilyan ang namatay, 3,000 ang nawala, 150 sundalong Amerikano, 400 sundalong South Vietnamese at 5,000 North Vietnamese. At sa kabuuang bilang naman sa Tet Offensive, tinatayang 58,000 na North Vietnamese at Vietcong ang nasawi, 4,000 sundalong Amerikano at 14,000 na South Vietnamese at sibilyan. Marami man ang napatay na PAVN at Vietcong sa labanan, itinuturing pa rin ni Ho Chi Minh ito na tagumpay. Ito ang aral na dapat matutunan ng Amerika na hindi natutulog at sumusuko ang mga komunista. Nang matapos ang labanan sa Tet, nagkaroon naman ng malawak na protesta sa Amerika ukol sa pagkakasangkot ng Amerika sa Vietnam War. Ipinapakita kasi sa telebisyon ang mga namatay na sundalo at sibilyan sa labanan sa lungsod ng Hue. Dahil highly publicized o nakatelevise ang mga kaganapan sa Vietnam War, dito na naalarma ang masang Amerikano na niloloko lang pala sila ng pamalaan sa pangakong madali lang ipanalo ang digmaan. Ang pagprotesta sa Amerika ay matagal na nagsimula noong 1964 pero konti lamang ang nagpoprotesta at ang karamihan ay sumusuporta sa nais ng pamalaan. Dahil isinasupubliko ang mga pangyayari sa Vietnam sa pamamagitan ng mass media, ang labanan sa Quezon at pagkatapos ng Tet Offensive, doon na lumawak ang protesta. Para sa mga Amerikano ay isa itong sinyalis ng pagkatalo sa Vietnam. Maraming mga mamamayan humiling na sana pauwiin na ang kanilang mahal sa buhay at itigil ang pangangalap ng mga dagdag na sundalo sa digmaan. Noong 1964, mga intelektual sa malalaking universidad ang nagpoprotesta, pero pagsapit ng 1967 to 1968, sumapi na rin ang iba't ibang antas ng mamamayan sa Amerika, kabilang ng sikat na aktivista na si Dr. Martin Luther King Jr., boksingero na si Muhammad Ali, at sikat na aktres na si Jane Fonda na bumisita pa sa Hanoi para tuligsain ang pamalaan ng Estados Unidos. March 16, 1968, 13 araw na ang nakalipas pagkatapos ng labanan sa lungsod ng Hue, sinalakay ng tropang Amerikano ang maliit na nayon ng My Lai sa Quang Ngai Province dahil pinaniniwalaan na puga daw ito ng Vietcong. Pero nang pasukin nila ang nayon, mga bata, kababaihan at matandang kalalakihan lang ang inabutan nila. Pero ganoon pa man, hindi nakaligtas sa mga sibilyan sa hagupit ng tropang Amerikano. Inutos ni Lieutenant William Calley na patayin lahat ng mga residente. Ito ang pinakamadilim na pangyayari sa kasaysayan ng Vietnam War. Ito ang tinagurian ng My Lai Massacre, kung saan ginahasa ang karamihan sa mga kababaihan ng mga Amerikano bago nila ito pinatay. Tinatayang 500 na sibilyan ang napatay. Ang pangyayaring ito ay nanatiling lihim hanggang naisapubliko ito noong 1969 na sa 14 na tauhan ang tinanggalan ng karangalan bilang sundalo
at si William Calley naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo pero binigyan ito ng parol pagsapit ng 1974. Ang massacre sa My Lai ay nagdulot din ng malawakang protesta sa Amerika. Malaki ang katanungan sa isipan ng mga Amerikano kung ano ba talagang layunin ng Amerika sa Vietnam. Bakit nasawi pati ang mga sibilyan sa labanan? Bakit gumastos pa ng malaki ang pamalaan sa digmaan sa halip na bigyang tuon ang mga ginastos sa digmaan sa mga mahalagang proyekto? Sumusuporta din ang karamihan sa pagpapauwi ng mga tropang Amerikano sa Vietnam. Masyado nang nabahala ang taong bayan sa labis na gastos ng pamalaan sa digmaang ito. Umabot ng $25 billion taga-taon simulan 1967 ang mga gastos sa Vietnam War. Pagkatapos ng Tet Offensive, humiling si General William Westmoreland na palakasin ang puwersang Amerika sa pamamagitan ng dagdag na 200,000 na sundalo at paggamit ng nuklear. Pero ibinasura ito at tinanggihan ni Lyndon Johnson. Ang pagtanggi ni Johnson ay naging sinyalis ng paghina ng puwersang Amerika sa Vietnam at ayon sa mga mamamayan, hudyat din ito na sumusuko na ang Amerika sa digmaan. March 31, 1968, inanunsyo ni Johnson na itigil na niya ang pagbobomba sa North Vietnam at ipinag-alam rin niya sa publiko na hindi na siya maghahangad pang tumakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Sa taong 1969, unti-unting humina ang moral ng mga Amerikano dahil alam nila na marami ng tao sa Amerika na hindi sumusuporta sa gustong mangyari ng Pangulo at pagpapahinto ng pagbobomba na nangangahulugan ng pagsuko sa mga kaaway. Nagsimula na silang magtanong sa kanilang sarili kung tama bang desisyon nila na sumali sa digmaan. Sa paraan na takasan ng problema, nalunong sa droga ang mga tropang Amerikano katulad ng alak, marijuana, LSD, heroin, morphine at cocaine. Nauso na rin ang fragging. Ano ba ang ibig sabihin ng fragging? Ang fragging ay pagpaslang sa kapwa sundalo. Nakuha ito sa pangalan ng granada na fragmentation grenade dahil ito ang kadalasan na hinahagis nila sa natutulog na opisyal na sinusuway nila kapag may misyon. Nawala na sila ng ganang lumaban. Sa tingin nila na wala nang saysay ang kanilang pakikipaglaban kung walang suporta ng taong bayan. Sa Amerika naman, dumami ang bilang ng mga draft dodgers o ang tumatakas sa mga military obligation o tumangging sumali sa digmaan. Ang iba sa mga draft dodgers ay tumakas patungong Canada at ang iba ay naging membro ng HEPI o kilusan ng mga kabataan na nagre-rebelde bilang simbolo ng pagtuto sa Vietnam War. Sikat sila sa kanilang peace sign at linya na Make Love Not War. Kawawa din ang mga sundalong Amerikano dahil iba ang turing ng masang Amerikano sa kanila. Sa halip na mainit silang tatanggapin ito, itinuring silang talunan at walang silbi sa lipunan. Sa tulong ng mga pelikula noong 1990s at ni Defense Secretary Ash Carter na kumikilala sa mga veterano, nagiba ang pananaw ng mga Amerikano sa kanila at naging bayani sila sa pananaw ng nakakarami. Pero hindi pa rin sapat ang benepisyong natatanggap ng mga veterano sa Vietnam War kumpara sa mga sundalong lumalaban sa World War II. Sa taong January 20, 1969, nanalo si Richard Nixon sa eleksyon at may panibago siyang panukala bilang bagong Pangulo. Ito ay tinatawag niya na Vietnamization. Ang layunin ng Vietnamization ay sanayin ang mga South Vietnamese sa iba't ibang taktika at paggamit ng mga kagamitang militar nang sa gayon maprotektahan nila ang kanilang sarili kung sakali wala na ang presensya ng mga tropang Amerikano sa Vietnam. Naglalayon din ang Vietnamization na unti-unting pauwiin ang mga tropa. Simula sa kalahating milyon noong 1969, naging 69,000 na lang na sundalong Amerikano ang natira. Sa taong 1969 din namatay si Ho Chi Minh, ang leader ng North Vietnam, at pumalit si Le Duan. Sa taong 1971, 2 taon ang nakalipas mula nang mamatay si Ho Chi Minh, lumabas ang Pentagon Papers sa US, kung saan naglalaman ng mga kasinungalingan ng Administrasyong Johnson ukol sa pagkakasangkot sa digmaan sa Vietnam War. Kabilang sa Pentagon Papers ang mga sikretong misyon ng pagbobomba sa Laos at Cambodia at iba pang konpidensyal na impormasyon. Hinarang ni Nixon ito pero pabor ang Supreme Court na dapat dadaan ang Pentagon Papers para sa matinding investigasyon.
Sa panahon ng panunungkulan ni Nixon, gumawa siya ng kampanya para bombahin ang Cambodia na inoprubahan naman ng pangulo nito na si Norodom Sihanouk sa dahilan na pigilan ng North Vietnamese na dumaan sa Ho Chi Minh Trail. Ang pagbobomba na ito ay nagkaroon ng malawakang protesta sa Amerika dahil pinalawak lang ni Nixon ang digmaan at hindi dapat masangkot ang Cambodia sapagkat isa itong neutral na bansa. At ito ang ikinagagalit ng mga estudyante sa kolehiyo. Isa sa halimbawa na protesta na humantong sa pagkamatay ng 4 na estudyante ay ang Kent State Massacre. Naganap ito sa Kent State University kung saan pinagputukan ng Ohio National Guard ang mga nagpo-protesta na nagresulta sa 4 na pagkamatay ng estudyante at 9 ang nasugatan. Ang pagkamatay ng 4 na estudyante ay nagresulta ng malawakang protesta ng mga paaralan sa Amerika. Habang nagpo-protesta sa Amerika, naging daan naman ito para sa mga North Vietnamese at Vietcong na ipagpatuloy ang ikalawang opensiba dahil naniniwala sila na mababa na ang kumpiyansa ng mga Amerikano. Kaya noong 1972, sinalakay ng mga taga-North ang South at ito ay tinaguri ang Easter Offensive. Bilang ganti sa Easter Offensive, inatasan ni Nixon na bombahin ang North Vietnam at ito ang Operation Linebacker. Dahil dito, nahinto ang tuloy-tuloy na pagsalakay ng North Vietnam sa Easter Offensive. Noong January 15, 1973, isang taon ang nakalipas pagkatapos ng Easter Offensive, sinuspinde ng magkabilang kampo ang putukan. Kaya noong January 27, 1973, pinirmahan ang Paris Peace Accords. Pinirmahan ng US at South Vietnam at sa panig ng North Vietnam at rebelding Vietcong. Layunin ng kasunduan nito na paalisin ang lahat ng tropang Amerikano sa South Vietnam at kabilang na din ang pagpapalit ng prisoners of war. Ganun pa man ang kasunduan na ito ay pinawalang bisa ng dalawang panig dahil patuloy pa rin sa pag-atake ang mga North Vietnamese sa South habang nasa gitna sila ng ceasefire. Ngayon wala ng mga Amerikano sa Vietnam. Pagkakataonan ng North Vietnam na pasukin ng South. Ang desisyon na suportahan ng dagdag kagamitang pangmilitar ang South Vietnam ay hindi natugunan dahil bumitaw si Richard Nixon sa pagkapangulo dahil sa iskandalo na kinakaharap nito. Pumalit si Gerald Ford bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa panunungkulan ni Ford, binawasan ng Kongreso ang military budget ng US sa Vietnam. Simula sa $1 bilyon, naging $700 million na lang. Sa taong December 13, 1974, nagkasa ng malawakang opensiba sa ikatlong pagkakataon ang North Vietnam sa South at ito ang Spring Offensive. Sa sobrang lakas ng pwersang North Vietnam, madaling napasakamay ng North Vietnamese ang ilang lungsod sa hilagang parte ng South Vietnam at pinagpatuloy pa ng PAVN ang pagsalakay patimog hanggang Abril 1975. Mas lalong humina ang sundalong South Vietnamese dahil hindi sapat ang kanilang pagsasanay. Hindi na rin nagamit nila ang mga tangke de gera at mga pangsundalong sasakyan na inilaan ng Amerika sa kanila dahil wala nang kumukumpuni nito at nagkulang na rin ito sa langis dulot ng pagtaas ng presyo nito na pinagkukunan sa Middle East. Nang nagsimula ang Spring Offensive noong December, unti-unting lumika sa mga South Vietnamese papuntang Pantalan para tumakas. Ang iba naman ay sumakay sa bangka. Ang mga taong nakasakay sa bangka ay tinatawag na boat people. Naghahangad ito na salbarin sila sa tulong ng mga malalaking barko na matatagpuan nila sa karagatan. Pero ang karamihan sa kanila ay namatay dahil sa pagkalunod, dehydration at pag-atake ng mga pirata. Samantala naman ang iba ay nananatili pa rin sa South Vietnam. April 13, 1975, ito na ang pinakahuling misyon ng North Vietnamese na pabagsakin ng kabisera ng South Vietnam, ang Saigon. Nagulantang ang mga mamamayan ng Saigon at panandali ang lumikas sa tulong ng mga helicopter ng US Marine. Napakatindi ang mga kaganapan na ito. Ito ang pinakamalaking evacuation mission sa kasaysayan gamit ang helicopter. Ito ang Operation Frequent Wind. Habang nililikas ang mga opisyal ng US Embassy at mga South Vietnamese, unti-unting pinasok ng persang PAVN ang mga mahalagang gusali ng pamalaan. Ang pinakahuling helicopter na lumikas sa Saigon ay iniwan ang napakaraming naghihinagpis na South Vietnamese.
Wala na silang pag-asang makatakas at tanggapin na lang ang kanilang kapalaran sa kamay ng mga komunista. Tagumpay ang Spring Offensive at napasok ng PAVN ang Independence Palace noong 11:30 ng umaga at sumuko ang huling pangulo ng South na si Dong Van Mien sa kamay ng North Vietnam. Ang digmaan na ito ay isang dilubyo sa kasaysayan ng Amerika. Hindi sila nagtagumpay na supili ng komunismo sa Vietnam at mas kumalat pa ang ideyang komunismo sa Laos at Cambodia. Pero ganun pa man, ito ay isang malagang aral na hindi palagi ang mga banyaga nagwawagi, kundi ang mga taong sinakop na naghahangad ng paglaya at matiwasay na pamumuhay. Sa taong 1976, nagkaisa ang dalawang Vietnam at naging Socialist Republic of Vietnam. Naging Ho Chi Minh City ang dating Saigon at naging pambansang kabisera ang Hanoi. Kahit na inaangkin nila na isa silang komunista, hindi may tatanggi nila na bukas sila sa international na kalakalan at diplomatikong relasyon sa ibang bansa. Hindi nagtagal, unti-unti nilang niyakap ang kapitalismo sa kanilang sistemang pang-ekonomiya at pang-politika. Pero hindi mawawala ang kagulian na ipinamana ng kanilang leader na si Ho Chi Minh